kong tinawagan si Rona. Then sabi niya, Mama, may dumating na sulat. Sabi niya, kaya agad-agad akong nag-message sa inyo, Daddy Frankie, sa takot at saka sa saya. Kasi Ba't ka matatakot? Mga kababayan, mga kabarangay, malalaman natin kung ano nga nakalagay sa sulat na yan. Pati ako, kinakabahan na ako. Ano nga ba talaga? Pero supina po ito. Matayo balahibo ko pag mga ganito, mga kababayan. Kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog. Sa araw na ito, mga kababayan, nandito po ako sa harapan ng bahay ni Nanay Miriam tsaka si Rona. Kadahilanan po paggising ko kanina umaga, nabasa ko po yung message po ni Nanay ni Rona. At ang sabi niya, Daddy Frankie, puntahan mo kami dito kasi may dumating na sulat. So, hanggang ngayon, mga kababayan, syempre hindi ko rin alam, kaya dali-dali kami pumunta dito para malaman natin ano nga po kaya yung sulat na dumating sa kanila. Sabay-sabay natin alamin, mga kababayan, at kumustahin na rin yung lagay ni Rona. Kaya samahan niyo po ako, mga kababayan. Nandito na po tayo. Hello, Nay. Good morning. Ayan. Kumusta kayo dito? okay naman po, Daddy Frankie. Si Rona, kumusta? Okay. Pasok tayo. Opo. Okay. Ano ba yung sulat na dumating? Yung tungkol po sa kaso namin po, Daddy Frankie, nandun kami sa bundok kahapon. Bigla kong tinawagan si Rona. Then sabi niya, Mama, may dumating na sulat. Sabi niya, kaya agad-agad akong nag-message sa inyo, Daddy Frankie, sa takot at saka sa saya. Kasi Ba't ka matatakot? mayroon na po dumating na Okay. Si Rona, kumusta naman si Rona? Okay ka lang? Oh, ganda. Kumusta ang hair natin? Okay naman po. Okay naman. Ganda naman po. Sige, patingin nga yung sulat na yan. Ano kaya yan? No? So yun, mga kababayan, mga kabarangay, malalaman natin kung ano nga nakalagay sa sulat na yan. Pati ako, kinakabahan na ako. Ano nga ba talaga? At sana maging okay ang lahat, no? Kumusta ang buhay-buhay dito? Ito, Daddy Frankie, okay naman po. Saan naman po ng Diyos. Kakaraos pa rin. Nakakaraos. Dito ka, Rona, dito. Tabi ka kay ano. Dalawa? Opo. Sino nagdala ito dito? Hindi ko po alam. Matanda and dalaga po. Dalawang, isang lalaki at saka isang babae daw, Daddy Frankie. Pero sa tingin nyo yung nagdala, tiga barangay? Malasiki. From Malasiki, bayan ng Malasiki. Pangasinan daw po. Oh, very good. Okay. Ayan. Ito na, mga kababayan. So, pena. Naintindihan nyo na rin ba to? Hindi po. Hindi nyo naintindihan. Okay. Ito, supin na to. Ito yung papel. Ito yung papel na nilakad natin nakaraang buwan. Thanks to God, kasi ayan you are Herbie. Command to be an appear before this court for arrangement. Diba? Hindi ko na pwedeng basahin lahat, no? Explain ko na lang. Kasi medyo confidential ito. Diba? Hindi lahat, mga kababayan, hindi natin pwedeng i-open lahat. Pero supina po ito. Matayo balahibo ko pag mga ganito, mga kababayan. No? Pero huwag kayong kabahan. Huwag kayong matakot. Gaya ng aking sinabi, lahat ng problema may kalutasan. No? Dito ka, Rona, lapit ka dito. Tumiyak na si nanay. Nayak ako sa saya, Daddy Frankie, at takot kasi unti-unti na pong maumpisahan po ang kaso ng ating anak. Oo. Supina na to, ibig sabihin, may natanggap na rin sila doon. At inabisuhan na rin kayo. Kung ano yung natanggap nyo, natanggap din nila. Nalakalagay na dito,
kung anong araw mga kababayan, first hearing, pagkikita nila. Gaya na akin sinabi, hindi ko lang po pwedeng i-announce dito kung kailan kami babiyahe sa ngayon. Hindi ko lang pwedeng sabihin lahat. May mga bagay kasi tayong iniingatan at pinoprotektahan. Pero Rona, handa mo na rin yung sarili mo, nanay, no? Kasi magkikita na po kayo. After ng bidyong ito, alam niyo, nakalagay naman dito, alam ko naintindihan nyo naman kung kailan. Diba? So, hindi ko na lang pwedeng sabihin, mga kababayan, for security rin ni Rona, kung kailan namin sila ibabiyahe. Pero gaya ng aking sinabi sa inyong lahat, mga kababayan, mga kabarangay, hindi naman namin sila iiwanan or what, hanggat kaya ng inyong lingkod. May views po yan o wala. Dahil may mga sinasabi yung mga ibang tao. Sabi kasi mga kababayan, hindi na yung babalikan ni Daddy Frankie kasi mahina ang views. Mga kababayan, mga kabarangay, si Daddy Frankie, nandito po ako, tumulong sa abot ng aming makakaya, hindi para sa views. May views, swerte. May views, salamat. Pero kung wala, tuloy pa rin tayo. No? Dahil si God, hindi po yan natutulog. Basta tumutulong ka, mahalaga na kay God yan. No? Kaya pakatatag lang kayo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ito yung petsa na to, yan yung araw na pagkikita natin. Yan yung punta natin doon. Tapos ito yung oras. Bago dumating yung oras na yan, dapat nandoon na tayo. Okay? Huwag kayong kakabahan. Ha? Ano lang yan? Pag-uusapin kayo hanggang sa maging maayos ang lahat. Kaya nga may mga ganito, kaya nga may batas tayo para yung mga tao magkabilang party ay magkakasundo. Kasi kung walang mamamagitan sa atin, walang maayos. Di ba? Alam ko naman na yung side kabilang panig is gusto rin nilang maayos. Pero hanggat walang mamamagitan sa atin, ay panay pataasan lang ng ere. Kaya nga mayroon tayong batas na sinusunod para pag may namagitan na sa atin itong ating mga mambabatas, ayaw at sa gusto mo kung ano yung nasasaad doon sa batas, yun ang ipapatupad. Para yun ang magiging katahimikan ng bawat party. No? Anong masasabi mo, Rona? Maghaharap na kayo, magkikita na kayo ng iyong tatay. Kumbaga, nabigyan na ng pansin yung reklamo mo at didinigin na magsasabi. Anong nararamdaman mo ngayon? Kaba po. Ha? Kaba. Kinakabahan ka. Ba't ka kinakabahan? Baka magsisinungaling naman po si Papa. Baka magsisinungaling na naman. Alam mo, pagdating sa ganitong usapin, talagang yung katwiran lang nila ang sasabihin nila. Pero huwag kang kabahan. Hanggat nagsasabi ka ng katotohanan, kailanman hindi mananaig ang kasinungalingan. Tandaan mo yan. Ha? Apo. Ang katotohanan ay hindi mananalo. Ang kasinungalingan hindi mananalo sa katotohanan. Kaya as long as katotohanan lahat yung sinasabi mo sa amin, sinabi mo doon sa iyong salaysay na sinumpaan, kahit paikot-ikutin nila doon dahil totoo yung mga sinabi mo doon, wala kang dapat ikakaba. Kahit balibalik ta rin niya, kahit nakatuwad ka, tapos paulit nila yung sinabi mo, yun pa rin yung lalabas eh. Kasi yun yung nangyari talaga at katotohanan. No? Kaya ready nyo lang yung sarili nyo. Siyempre, para hindi kayo pagod doon, puyat. Kasi pangit din na harap tayo na puyat. Kailangan, pag may mga ganyan kasi, may plano tayo sa buhay. I-ready nyo yung sarili nyo. Kailangan naharap tayo doon. Nakatulog tayo ng maayos. Nakapagpahinga tayo ng maayos. Na sa ganon, haharap tayo sa mga tao na ipag-usap tayo. Maayos din yung sagot natin. Kasi mayroon tayong fresh of mind. May present of mind tayo. Pero kung haharap tayo na wendang, tulog, possible na mali-mali rin yung masagot natin. Yun yung reason na magkakamali tayo. Okay?
Si nanay naman, si nanay, iyak ng iyak. Nay, anong naramdaman mo mula noong nanggaling tayo doon and then natapos na and then biglang may dumating na sulat? Anong unang naisip mo? Anong naramdaman mo? Ang una po ay nung nanggaling po tayo sa Cagayan po ay laking saya ko, laking tuwa ko po, Daddy Frankie, kasi pagdating pa lang natin doon ay talagang inasikaso kami, inaksyonan agad. At kahapon po nung nalaman ko po na may dumating po, Daddy Frankie, bigla akong natakot at naging masaya dahil sa sinabi ng anak ko ay ganun magsisinungaling, at pero pinapanalangin ko po pa sa Panginoon, Daddy Frankie, na sana po ay magsabi na po siya ng katotohanan at maayos na po ang aming problema dahil sa aming anak, para maayos na po ang kalagayan ng anak niya, at lalong-lalo na din sa dinadaanan niyang problema, na sana po ay malutasan. Maraming salamat po sa Panginoon at tinupad na niya po ang aming hiniling na kuha ang hustisya. Yan lang po, Daddy. Yes. Kasi alam ko, ate, Nay, alam ko doon sa kabilang banda, gusto rin nilang maayos ito eh. Opo. Gusto nilang maayos yan. Hindi pwedeng hindi. Walang tao na gusto pumuesto sa magulong sitwasyon. Hindi naman ito ganoon kalaking problema eh. Alam ko ito, pag nagkausap-usap kayo, maayos. Basta ang hilingin nyo na lang, Nay, yung para sa iyong anak, yung ikakapanatag ng iyong anak para makapag-aral siya ulit. Katahimikan lang po ang hinihiling. Yes, kahit katahimikan ninyong mag-asawa. Kasi sa totoo lang, parang naapektuhan talaga ang anak ninyo eh, no? Kaya sana pag-pray natin, mga kababayan, hindi naman to ganun kalaki. Oo, hindi basta-basta yung mga attempt, pero lahat ng problema nga po, mga kababayan, ay makukuha sa magandang usapin. Alam ko, sul-sul lang kasi po yung nanay niya, kasi sa asawa ko ay parang lagi po siya kasi nandun sa tabi ng papa niya. Kaya alam ko po, friend lang po ang nasa kanila, Daddy Frankie. Kaya ang hinihiling ko lang po sana ay katahimikan lang po. Tsaka umamin sa pagkakamali. Opo. Tsaka yung settled ninyong dalawa. Opo. Nasana Kasi po ay lubayan na rin ako, kasi ayaw nila talaga ako na maging sa anak niya. Kaya ang hinihiling ko lang po ay ipaubayan na rin sa akin ang katahimikan, at pinapayagan ko na rin po siya kung ano man ang gusto niya sa buhay. Para hindi na nadadamay. Kumbaga, basta yun lang. Ayoko magsalita. Basta ang hiling ko lang, medyo magpakumbaba tayo. Aminin natin yung mga pagkakamali natin. Pag-usapan na lang natin dito is para sa inyong anak. Opo, Daddy Frankie. Dahil nakakaawa talaga. Bawat problema ang kinakaharap ng mag-asawa, apektado ay ang ating mga anak. Opo. Kaya pag tayo may mga anak na, may time dapat na minsan-minsan binababa natin yung pride natin para na lang sa mga anak natin. No? Ready mo na lang yung sarili mo, Nay. At sigurado naman, mga kababayan, no? Ilan pamilya na yung natulungan namin. Puro ang cause ng problem, alam nyo po, si Bianan. Although, hindi nga pare-parehas, mga kababayan. Sige, Nay, ganun na lang. Abangan nyo na lang. Pagkatapos ng bidyong ito, isasabihin ko sa inyo yung schedule. Thanks to God, kasi, nagkaroon ng action agad. Kaya salamat kay Idol Ravi Tulfo. Hindi mo ako binigo. Isang punta ko lang doon ay nabigyan mo kami ng magandang recommendation. No? Hindi po nasayang yung pagpunta ng Team Daddy Frankie sa yung office, no? Tsaka syempre sa kay Rona, tsaka kay Nanay. So keep on praying lang. So ayan, mga kababayan, mga kabarangay, no? Yan ang aking sinabi, hindi ko po pwedeng basahin, hindi ko pwedeng i-announce ang lahat, pero may linaw. First hearing na po, at abangan nyo kung kailan. Maraming salamat, mga kababayan, no? At shoutout po sa lahat ng nag-aabang, nangungumusta, at sa lahat ng nakatutok sa kwento ng buhay ni
Ate Rona. Nawa po ay mabilis na maayos ito dahil alam ko minor pa lang naman to compare sa mga malalaking problema pa. No? So, Nay, alis muna kami ha. Opo, Daddy. Okay, Ate Rona ha. Nagpunta rin kami dito kahapon, wala Opo, ka. Daddy Frankie, nanguha kami ng hipon. Nahabol ka namin, hindi ka namin nahabol. Hindi, kasi may Nanguha kami ng may problema din ako ngayon sa totoo lang, no? Pero bagamat marami kaming problema, marami kaming ginagawa, pag naka-schedule yan, nandito na kayo sa listahan ng Team Daddy Frankie. Hindi namin pababayaan hangga't hindi matatapos. Salamat, Daddy Frankie. Sana po patuloy nyo kaming tulungan. Huwag nyo po kaming... Basta, pasensya na kayo. Ngayon, nandito na po yung patuloy na po. Sana po. Basta pasensya na kayo kung hindi kami madalas kasi sa dami rin ng tinutulungan namin, napapanood nyo naman. Opo, Pero gagawin ko lahat ng aking makakaya, mga kababayan. As long as nandyan kayo, as long as pinagkakalooban ako ni God ng kalakasan, ng pangangatawan, at ako'y binibless. Sana po mga kababayan, lagi po kayo nandyan at i-share lagi ang ating mga upload videos para sa ganon tuloy-tuloy ang pagtulong natin. Alam nyo po mga kababayan, nung umpisa po akong mag-vlog, hindi po ako nag-aas ng help. Akala ko kasi kaya ko. Pero ngayon mga kababayan, nakikita nyo talagang marami na tayong tinutulungan. Bawat araw yung inaabutan natin mga senior, binibigyan natin ng bigas. Plus, beneficiary natin na nasa shelter. Kaya pagpaumanhin nyo, minsan nag-aas po ako ng help dahil hindi na rin kaya ng inyong lingkod. Pero gaya ng aking sinabi mga kababayan, ito po hindi sapilitan. Dahil ang pagtulong ay hindi kinukuha sa malaki or anuman. Ang pagtulong ay yung galing mismo sa puso, yung maluwag sa puso. Diba? Dahil doon ay nagagalak ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. At syempre bago matapos ang video ito, ay maglalambing po sa inyo mga kababayan. Pakibisita rin po ang YouTube channel ng aking paboritong asawa, si Aling Rochelle. Yan mga kababayan, may mga upload din po kami doon regarding sa pagtulong ng Team Daddy Frankie. Maraming salamat at magandang umaga po sa atin at bye-bye po. Ay, itago nyo to pala ha. Ingatan nyo yan para alam natin. Ate, alis na kami ha. Ingat kayo dyan ha. Basta hintayin nyo na lang yung usapan nating oras. Okay? Opo. Sige, bye-bye po.